Magandang araw mga bata, ang ating pag-aaralan ngayong araw ay ang pagkakakilanlang heograpikal ng Pilipinas. Para sa ating kasanayang pampagkatuto, na ilalarawan ang pagkakakilanlang heograpikal ng Pilipinas. A. Heograpiyang pisikal. B. Heograpiyang pantao. Noses uri ang ugnayan ng lokasyon ng Pilipinas sa heograpiya nito. Nilalaman. Pagkakakilanlang heograpikal. 1. Heograpiyang pisikal, klima, panahon, anyong lupa, at anyong tubig. 2. Heograpiyang pantao, populasyon, indigenous peoples, etnolinguistikong pangkat. Heograpiyang pisikal, klima, panahon, anyong lupa, at anyong tubig. Heograpiyang pisikal. Ang heograpiyang pisikal ay nakatuon sa pag-aaral ng pisikal na katangian ng mundo gaya ng anyong lupa at anyong tubig. Kaugnay rin dito ang pag-aaral ng natural na proseso ng atmosfera tulad ng panahon at klima at kung paano ang mga naturang salik ay nakakaapekto sa pamumuhay ng tao. Mga bahagi ng heograpiyang pisikal: panahon, klima, anyong lupa, at anyong tubig. Heograpiyang pisikal. Ang klima at panahon. Ang klima ng bansa ay nakabatay sa kinalalagyan nito sa mundo. Ang Pilipinas ay malapit sa Ecuador at nasa mababang latitud kaya tropikal ang klima dito. Matinding sikat ng araw ang nararanasan dito dahil direkta itong nasisikatan ng araw. Ngunit dahil sa pagiging insular o maritime nitong bansa o napapaligiran ito ng mga katubigan tulad ng Bashi Channel sa hilaga, Celebes Sea at Sulu Sea sa timog, West Philippine Sea sa kanluran at Karagatang Pasipiko at Dagat Pilipinas sa silangan ay nakararanas pa rin ng malamig na klima na nagmumula sa hangin galing sa Karagatang Pasipiko at Dagat Kanlurang Pilipinas. Nararanasan din ang iba't ibang klima sa Pilipinas dahil sa iba't ibang salik tulad ng temperatura, taas ng lugar, galaw ng hangin, at dami ng ulan. Kung kaya may 4 na uri ng klima ang Pilipinas ayon sa dami ng ulan. Dahil sa mainam na klima ng Pilipinas, iba't ibang hayop at halaman ang nabubuhay dito. Heograpiyang pisikal. Anyong lupa. 1. Kapatagan. Ang kapatagan ay malawak na lupain na patag at mababa. Isa sa mga kilalang kapatagan ng bansa ang kapatagan ng Gitnang Luzon. 2. Bundok. Ang bundok ay ang pinakamataas na anyong lupa. Ang pinakamataas na bundok sa bansa ay ang Bundok Apo, Davao. Ang pinakamahabang hanay ng bundok sa Pilipinas ay ang Sierra Madre na nasa gitnang Luzon, ngunit ang kahabaan nito ay umaabot hanggang sa Timog Luzon. Nasasakop nito ang mga lalawigan ng Cagayan, Isabela, Nueva Vizcaya, Nueva Ecija, Quirino, Aurora, at Quezon. Ang pinakamataas na tuktok na nararating sa Sierra Madre ay mga 2,000 metro mula sa pantay dagat. 3. Burol. Ito ay mataas na bahagi ng lupa ngunit mas mababa sa bundok. Pabilog ang hugis ng itaas nito. Pinakatanyag sa mga burol sa bansa ang Chocolate Hills na matatagpuan sa Carmen, Bohol. 4. Talampas. Ito ay mataas na bahagi ng lupa ngunit patag ang ibabaw. Ang lungsod ng Baguio sa Benguet na matatagpuan sa gawing hilaga ng Luzon ang pinakatanyag na talampas sa bansa. 5. Bulkan. Isang mataas na anyong lupa na may bunganga sa tuktok nito. Minsan nagiging aktibo ang isang bulkan at ito ay pumuputok. Nagbubuga ito ng kumukulong putik, abo, at malalaking bato. Ang bulkang Mayon ang pinakatanyag na bulkan sa Pilipinas, Legazpi, Albay.
Ang Bulkang Taal ang pinakamaliit na bulkan sa Pilipinas, Talisay, San Nicolas, Batangas. 6. Lambak. Ang lambak ay patag na lupa sa pagitan ng bundok. Ang lambak ng Cagayan sa Hilagang Luzon ay isang halimbawa nito. Ito ay binubuo ng mga lalawigan ng Cagayan, Isabela, Nueva Vizcaya, at Quirino. Ito ay nasa pagitan ng bundok Sierra Madre sa baybay ng Karagatang Pasipiko at bundok Cordillera sa kanluran. Heograpiyang pisikal. Anyong tubig. 1. Ilog. Isang mahaba at makipot na anyong tubig na umaagos patungong dagat. Nagmula ito sa maliit na sapa o itaas ng bundok o burol. 2. Karagatan. Ang karagatan ay ang pinakamalawak at pinakamalalim na anyong tubig. Maalat ang tubig nito. Kabilang sa mga kilalang karagatan ay ang Karagatang Pasipiko, Karagatang Atlantiko, Karagatang Indian, Karagatang Artiko, at ang Karagatang Southern. 3. Dagat. Ang dagat ay malawak na anyong tubig na mas maliit lamang ang sukat sa karagatan. Maalat ang tubig ng dagat sapangkat nakadugtong ito sa karagatan. Nabibilang sa mga dagat sa Pilipinas ang Dagat Timog Sina, Dagat Pilipinas, Dagat Sulu, Dagat Celebes at Dagat Mindanao. 4. Luk. Ang luk ay isang maliit na bahagi ng dagat o karagatan na nagsisilbing daungan ng mga barko at iba pang sasakyang pandagat. Isa sa mga kilalang luk sa Pilipinas ay ang Look ng Maynila, na siyang daungan sa bansa at sentro ng kalakalan at komunikasyon. 5. Talon. Ang talon ay isang daloy ng tubig na bumabagsak mula sa mataas na lugar patungo sa isang lawa o ilog. Ang Maria Cristina Falls sa Iligan City, Lanao del Norte ay isa sa mga pinakakilalang talon sa bansa na siya ring pinagmumulan ng kuryente para sa iba't ibang bahagi ng Mindanao. 6. Lawa. Ang lawa ay isang anyong tubig na napapaligiran ng lupa. Ang Laguna de Bay ay ang pinakamalaking lawa sa Pilipinas na siya ring pinagkukunan ng tubig para sa Metro Manila at kalapit na mga probinsya. Ilan pa sa mga halimbawa ng lawa sa Pilipinas ay ang lawa ng Lanao at lawa ng Nauhan. Ang mga halimbawa naman ng lawa sa ibang bansa ay ang lawa ng Michigan, lawa ng Victoria, at lawa ng Baikal. 7. Sanggang ilog. Ito ay ang pagkakasanga o pagkakahati ng isang ilog sa dalawa o higit pang mga sanga. Ang mga sanggang ilog ay karaniwang nagaganap sa mababang lugar na may mababang daloy ng tubig. 8. Wawa. Ang wawa ay isang anyong tubig na bahagyang nakasanga sa baybaying dagat at may isa o higit pang mga ilog o sapang dumadaloy rito. May malaya itong koneksyon sa bukas na dagat. 9. Golpo. Ang golpo ay isang bahagi ng karagatan o dagat na napapaligiran ng lupa. Karaniwan itong malalim at maaring gamitin bilang daungan ng mga barko. Ilan sa mga kilalang golpo sa Pilipinas ay ang Golpo ng Leyte at Golpo ng Lingayen. Golpong Persico at Golpo ng Mexico naman sa ibang bansa. 10. Bukal. Ang bukal ay isang natural na paglabas ng tubig mula sa lupa. Ang tubig mula sa bukal ay maaaring malamig o mainit, depende sa kanyang pinagmulan. 11. Batis. Ang batis ay isang maliit na daloy ng tubig na dumadaloy mula sa mataas na lugar patungo sa mas mababang lugar. Ito ay karaniwang nagmumula sa mga bukal at nakakatulong sa pag-usbong ng mga halaman at hayop sa paligid. Heograpiyang pantao. Heograpiyang pantao, tumutukoy sa pag-aaral ng wika, relihiyon,
at pangkat etniko sa iba't ibang bahagi ng daigdig. Heograpiyang pantao, populasyon. Populasyon ang tawag sa bilang ng mga bagay na may buhay sa isang lugar. Ang populasyon ng isang lungsod ay ang bilang ng mga tao na nakatira sa lungsod na iyon. Calabarzon ang may pinakamaraming populasyon. Car ang rehiyon na may pinakakaunting populasyon. Lahi at pangkat etniko. Ang mga tao sa daigdig ay nahahati sa iba't ibang pangkat. Isa sa mga batayan ay ang pangkat etniko na kanyang kinabibilangan. Ang salitang etniko ay nagmula sa salitang Greek na ethnos na nangangahulugang mamamayan. Maliwanag ang pagkakakilanlan ng bawat pangkat etniko dahil pinagbubuklod ng magkakatulad na kultura, pinagmulan, wika, at relihiyon. Samantala, ang race o lahi ay tumutukoy sa pagkakakilanlan ng isang pangkat. Ayon sa mga eksperto, may iba't ibang klasifikasyon ng tao sa daigdig na nagdulot ng kontrobersya sapagkat maaaring magpakita ng iba't ibang uri ng diskriminasyon. Tinatawag din na pangkat etnolinguistiko ang mga pangkat etniko dahil karamihan sa mga ito ay gumagamit ng iisang wika. Mayroong iba't ibang pangkat etnolinguistiko sa daigdig. Halaw sa datos na sinulat ni Minahan noong 2014, ang Han Chinese na may tinatansyang populasyon na 1.4 bilyon ang pinakamalaking pangkat etniko sa buong daigdig. Ito ay sinundan ng mga Arabs na may populasyong 450 milyon, Nidel, 2005, at ang pangatlo ay ang Bengalis na may populasyon na 230 milyon, Ethnologue 2014. Grupong etnolinguistiko. Ang pagkakapareho at pagkakaiba ng mga tao sa isang bansa ayon sa kultura. Dalawang batayan ng paghahating etnolinguistiko. Isa, wika sumasalamin sa pangunahing pagkakakilanlan ng isang pangkat. Dalawa, etnisidad ang pagkakapareho ng isang pangkat batay sa wika, tradisyon, paniniwala, kaugalian, lahi at saloobin. Maraming salamat sa iyong panunood at pakikinig. Nawa ay may natutunan kayo ngayong araw. Mag-like, comment at subscribe na para sa mas marami pang educational content.